Naging emosyonal si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa media briefing sa pamamagitan ng video conferencing umaga ng Biyernes. Isa-isa nitong inidetalye kung papaano niya nakuha ang mga dokumento mula kay dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Nanindigan si Leviste na totoo ang mga dokumentong inilabas niya sa social media na naglalaman ng mga listahan ng mga politiko na may budget insertion sa National Expenditure Program o NEP. Paglilinaw pa ng mambabatas, walang irregularidad sa mga datos na nakuha nito, taliwas sa naging pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Sinabi kasi ni Castro, may tuturing na chismis sa mga dokumento ni Leviste hanggat hindi ito verified ng DPWH. Dagdag pa ni Castro, huwag umanong iutos o iobliga sa iba ang pagpapatotoo sa mga dokumento na inilabas ng mambabatas. Buwelta naman ni Leviste kay Castro, Sec Claire Castro will make a fool of herself because Sec Vince will confirm the authenticity of the files that I have uploaded. Git pa ng mambabatas, hindi lamang niya nakuha kay Yusek Cabral ang mga dokumento, kundi maging kay Secretary Vince Dizon din. May ilang dokumento anyang ibinigay sa kanya si Dizon kung saan nangako pa umano ang kalihim na isa sa publiko ito lahat sa ngalan ng transparency. Posibleng may kumausap umano kay Dizon kahit hindi pa nito na isa sa publiko ang dokumento. Ibinunyag pa ni Leviste na bago pa man niya ipinakita sa publiko ang dokumento, ay may tumawag sa kanya ng isang high-ranking official mula sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Naganap ito sa kasagsagan ng kanyang press conference noong October 16. I'm asking for extra budget for classrooms in the 1st District of Batangas. And on the phone, I was told, we will give you extra budget for your district. If you read between the lines, that means you don't question our budget and we'll give you your budget. Sa kabila ng pagtanggi na manahimik sa isyu ni Leviste, ay ibinigay pa rin naman ng DPWH ang pondo para sa kanyang distrito para sa pagpapagawa ng mga classrooms. Matatandang ibinunyag din ni Leviste na dalawa sa mga bagong itinalagang opisyal ng DPWH noon ay mga contractor din ng mga proyekto ng gobyerno. Isa na rito si dating DPWH Yusek R.A. Perez na konektado umano sa isa sa mga iniimbestigahan ngayon na contractor na si CWS Party List Congressman Edwin Guardiola. Pero bukod pa riyan, marami na rin anyang kumausap na mga mambabatas kay Leviste upang hindi nito ilabas ang Cabral files na hindi naman niya sinang-ayunan. Sa huli, nananawagan naman si Leviste sa Office of the Ombudsman at Independent Commission for Infrastructure o ICI na imbestigahan ng mga dokumentong inilabas niya. Pero sa ngayon ay wala pang pahayag ang Ombudsman at ang komisyon hinggil dito.